Paano mag-harvest ng honey? Paano malalaman kung pwede nang mag-harvest? Paano malalaman na wala ng queen? Ano ang pwedeng gawin kapag nawala ang queen? Ano ang mga tips sa pag-aalaga ng Apis cerana? Yan ang ating tututukan sa episode na ito. Yeah, magbubukas po tayo ng ating check natin. At yan po sir, yung itsura niya. Ito siguro mga 1 week na naharbisan, lapat na ulit. Paano nalalaman na pwede nang mag-harvest? Pagka po yan ay lapat na sa yan kita niyo yung brood niya. Pag yan po ay lapat na sa frame at close, sarado ang brood niya, ibig sabihin noon na siya, pwede na ninyong harbisin. Yan tayo pong yan, wala pa po yan, kita nyo namumuti pa, walang laman. Kasi ka-harvest lamang yan. Yan, ang paraan po ng pag-harvest niyan, sa pinimirong harvest nyo, pwede nyong ilagay lahat uli sa pinimiro, pero sa padalwa na pong harvest, ang kinakailangan, kukuha lang kayo mga 3. Yung 3 lang yun, napipili kayo ng 3 magagandang brood na maganda ang honey, yun lang ang kukunin ninyo. Huwag ninyong kukunin yung 3 kung 6. Sa susunod na harvest, yun namang 3 ang kukunin ninyo. At yung kinuha ninyo, pagka pangit na yung saray niya, huwag na ninyong ibabalik. Hahayaan na ninyo siya na frame lang ang ilalagay ninyo. Huwag na ninyong isasaksak uli pagkakuha ng honey. Magkaiba po ang Millepera kaysa sa Apis cerana dahil ang Apis cerana mas mahuna yung kanyang brood. Madali siyang ma-waxmoth. Yun, madali po siya magka-waxmoth. Ngayon kung mananatili siyang bago ang kanyang brood, hindi siya iiwanan kasi laging sariwa, laging ang kondisyon yung queen na itlogan yung kanyang brood dahil laging bago. Ngayon kung pag umitim na katulad ng minsan nakikita ko sa Apis mellifera, hindi po magkakaigi halos yun sa cerana kasi talagang iiwanan nila yan dahil hahanap sila ng ibang hide na makagagawa sila ng bagong brood. Ang gusto po ng Apis cerana, laging bago yung kanyang brood. Ayaw po niya ng masyadong matanda na. Kaya ang ginagawa ko diyan kapag hinarvest ko yung saray na kinuha ko, ipinapatong ko na lang dun sa iba, ipinapipisa ko. Pagka napisa, aalsin ko na rin po yun. Kung gusto man natin, hayaan natin, nilalagyan nila yun ng honey. Yun po, ang isa sa dahilan kung bakit umaalis ang Apis cerana ay dahil sa maling proseso ng pag-harvest. Isa pa, kapag kayo nag-harvest, iiwasan ninyo na pagbabalik ay maglapat. Isa pa po yan. Sa panahon na yan naglapat, hindi po makakadaan ng bis dyan. Pag hindi nakadaan ng bis diyan, magbubulok yan. Pag nabulok yan, iiwanan yan. Kaya, yun, isa pa rin yun sa dahilan ng iniaalis. Minsan naman nakala natin naglayas. Ang hindi na natin alam, namatay si Queen. Bakit namatay si Queen? Nasa paraan pa rin ng iyong pag-harvest. Sa panahon na bumata ka ng Indian, naipit si Queen, patay, lost Queen. Wala na yun. Ang mangyayari doon, hihina at hihina ang inyong Queen. Ay, ang inyong colony. Yan ay, ilan lang ang buhay niyan? Mga 45 days. Aba, edi 45 days lang, wala na yan. Akala ninyo naglayas. Pero ang totoo noon, namatay, hindi naglayas. Unti-unting nanghihina. Paano malalaman na wala ng Queen? Pagtaas ninyo ng saray niyan at yan ay sa isang butas ay nagkakalaman ay 3-4 na itlog, huwag ka nang umasa na may Queen pa yan. Kaya sabi ko, pag nakita ko yung brood ng isang colony at marami ng itlog, sasabihin ko, lost Queen ang iyong alaga. Paano mo naman malalaman na malapit na yung mag-queen cell? Pag kayo nagbukas diyan at nakakita kayo ng maraming drone, ang ibig sabihin po noon, naghahanda na siya na magka-queen. Ito po, ititinignan ko ito kanina. At ang pansin ko po dito, inyo po, tutukan ninyo. Maaaring may mapansin tayo ditong drone. Yan o, tinyanan nyo. May drone. Yan. Kita Alin niyo po yan ang drone? Yan. Ito, yung maiitim na yan. Yan.
Yung maitim na Yan, iyon. ayan may po drone kahit siya. pa ano na kapag iniangat ko ang prim niyan, piho ko po may quinsil yan. Kasi meron na nakaabang na ganador. Yan po ang ano niyan. Sa tagal na po niyan, bilangan natin ang brood na may laman niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa pagkakatagal po ng iyan. Ito walang laman. Ang gagawin ko po diyan kapag kung gusto ko itong magkalaman, kung malakas sila at hindi gayang maraming drone, iaangat ko po yan at ilalagay ko rin sa gitna aring walang laman para magkalaman. Ayan, ang iisting na. Yan po yung palatandaan na sila ay nagpiprepare na. At saka ang isa pa, pansinin nyo kapag ka po yan ay may queen cell, ayan po yung napaka-aggressive. Yan o. Iba kaysa sa doon sa isang yon. Ibig sabihin po may queen cell yan. Are po tayo nga may queen cell na po are. Ibig sabihin po ay pag may drone at aggressive sila ay May queen merong cell na po yan. may queen cell na Opo, yan po ay pagka patuloy ang init, siguro mga 2 weeks, maghahati na yan. At pag yan po ay naghati, karaniwan yan dadapo dito sa kaping ito o sa mga sangang yan, kukunin ko naman po yan at ilalagay ko sa bagong box. Pagkatapos kukuha po ako ng isang brood doon sa ibang mga colony, kung maaari nga hindi din sa inalsan, na maganda at siya ko pong gagamitin. Magsisimula po tayo sa isang brood, sa loob po ng isang buwan magiging 3 yon, sa loob ng 6 na buwan magiging 7 o 6. At sa 3 buwan, pwede nating harvestin. At dire-diretso na po yun. Ang gagawin po natin doon, kapag ayaw katulad ng sinabi ko kanina, kung 7 ang brood, kunin mo na yung 3. At ibalik mo si prim ng prim lang. Huwag mo nang isaksak na yung, kasi yung iba, kukunin ng pulot, saksak lahat. Ay pagbisan po ay hindi na iniitlogan yung gayon. Kinakailangan manatili na ang kanyang brood ay sariwa. Paano po malalamang hindi na maganda ang kondisyon ng saray, yung nabanggit nyo kanina? At paano malalaman na maganda ang kondisyon ng saray? Kapag po ang saray niyan ay lamang na ang kanyang drone, yun po ay malamang na loose queen na yun. Pagka ganun po. Pag wala ng itlog siya ng workers, ng magiging workers. Basta pag puro lalaki na ang itlog niyan, wala na po yung queen yan. Yan po ay sa papatay na. Ang ginagawa ko naman po doon, kapag nakita kong ganun, may nakita ko, halimbawa, may nag-swarm, maliit lang siya, na inaakala ko magtatagal bago dumami, kukunin ko si queen. Pag nakuha ko si queen, yung umalis na yung babalik yung kung saan siya nanggaling. So magagamit ko si queen, hindi nasira yung mga workers, bumalik sa kanyang hive. Tapos yung queen na yung gagamitin ko doon sa nawala ng queen. Paano naman siya ipasok? Guguluhin ninyo yan. Pauusukan ninyo. Pag napausukan ninyo ang base, gulong-gulong yan, saka ninyo iligay si queen. Pagpasok po ninyo noon diyan, hindi po yun papatayin. Pero kapag basta ninyo inilagay, wala, pagkalagay pa lang ninyo, kita na ninyo yon. Doon umugi na yon, papatayin talaga yon. Pero pag ginamitan ninyo ng usok, nagulo sila, ang focus nila, wala sa queen, ang focus nila nandoon sa pagkakagulo, pare-pareho na sila ng amoy, pati yung queen, accept po yun. Kailangan pala talagang subaybay na subaybay yan. Ay upo, pagka po ang Apis cerana, kinakailangan dito talaga ay kayo ay full-time talaga. Talagang yan. At lalo na sa panahon po ng queen season. Ang isa po niyan ay mayroong nakakasampu ang ginagawang queen. Ngayon kung patutuloy ninyo yung 10, dito alilinggit niyan pag nagkatihati. Ang ginagawa ko po diyan kung 10, ang patutuloyin ko lang 3 lang. Pipili lang ako ng pinakamagaganda. Yun lang ang patutuloyin ko diyan. At inaantay ko po yung dumapo sa ganito. Kasi pag inilipat mo nang galing dito sa kahon, wala po yung mate. Hindi po yan buntis. Pag yan ay walang ganon, aalis pa rin yan. Ang kinakailangan, lumipad muna siya para makipag-sex. Dadapo siya. Pag ikinahon ninyo, kumuha kayo ng brood sa ibang box, diretso po yun. Mag-i-stay yun sa box. Pero pagka yung kukusain ninyong ililipat, ay hindi po yun na yung sinasabi na nagmimilapera na ang milapera hindi magkakaigi ng gano'n kasi wala daw hindi nga buntis, hindi pregnant. Kaya kinakailangan kada bibili ka ng queen. Ay ang tanong ay paano nila napapabuntis yun? Ang problema, hindi naman ituro kasi wag natutunan, hindi ka na bibili sa kanila. Ibig sabihin niyo po ay ang isa sa dahilan ng pag-alis ng mga bubuyog ay kapag sila'y nagkaroon na ng swarming.
Yan, maaari pong yun ay pagka inyong napabayaan ay maaring umalis. Ang ginagawa ko po doon kapag ganun pinapalitan ko ng ibang brood, yung natirang queen. At yun ay diretso na ulit yun. Pero kapag ka yun ay yung colony na pinabayaan ninyo, di yan puno, pito. Eh, hindi nila kayang limliman dahil maliit na sila. Ano mangyayari to sa lugar na hindi nalilimliman? O sa manok, Magkaka-waxmouth na siya. Magkaka-waxmouth na siya, masisira. Lalayasan na. Mhm. Kaya ang kailangan palit ng brood para manatili silang. Kaya tama pala yung sabi nyo kanina na saan nagsisimula, dapat at least ay dalawa. Dalawang colony. May talagang napakahirap magsimula kasi saan ka kukuha ng pag nag-swarm? Halimbawa, 10 ang iyong colony, lahat ay nag-swarm. Di yun, pwede mo kuha ng tigigisang saray. Yung kahit doon sa kinunan, pwede naman yun. Mhm. Kaya napaka-1 pag madami ka ng ganito, dahil pag nag-swarm, pipili ka lang ng isa. Minsan nanghihinayang ka, kukunin ko, pulot na. Abay talagang kayo, kinakailangan kang mag-sacrifice. Kinakailangan huwag kang manghihinayang doon para mo maisalba ang isang kolonya dahil higit yung pakinabang mo doon sa bagong colony kaysa sa matanda. Mas maganda po yun yung bagong queen. Mas mas aktibo yun, mas maganda kaysa sa ganitong maedad na. Sa bagay itong akin talaga yung maedad na. Sadyang yan ay nung taon pa yan. Ang iba niyan ay ilang taon na. Kaya kita naman sa kahon talagang Oo, medyo na. nakukuha na sila. Oo, talagang palitin na nga ng mga box sa mga inaanay na. Ano po ang ibang dahilan ng pag-alis ng bubuyog? Ayun na nga po nabasa. Ang loob, yung katulad ng sinasabi nagkakaroon ng pawis sa loob, yun. Yun po ay maaari ding magka-waxmoth. Lagi na mga pinag-aanuhan lang yan talaga ay waxmoth At kaya naman nagkakagayon niya po ay napapabayaan. Hindi nga naalis yung mga saray na magugulang na. Mhm. Yun ang isang dahilan ng pag-alis niyan. At saka yun na nga, pagka nag-swarm at pinabayaan mo na hindi bawasan ng saray, ay talagang masisira. Paano po malalaman ng magulang na ang saray? Maitim na po siya. Pag maitim na ang saray, magulang na siya. Dapat ay alisin lahat. Dapat ay bawasan. Wag naman yung babawasan. Gagawa yun ng, halimbawa, nagbawas ka ng 3, gagawa yun ng 3, yung 3 na next na harvest mo, alsin mo na rin. Dire-diretso siya, laging bago. Yun po yung isang dahilan. Ang kahit po doon yung mga beekeeper dito na nagtataka ba't yung amin bakit yung amin ay umaalis ba? Hindi kayo nakikinig, hindi kayo sumusunod sa kung ano yung dapat gawain. Kapag manghinayang ka dun sa pulot, kukunin mo lahat, ay may posibilidad talaga na umalis nga. So dapat ay magtitira. Oo, dahil hindi naman niya kita naman ninyo yan. Wala talaga yung feeding, hindi talaga yung pinakakain. At kung pera nga lang, ang sinasabi ko, kung pera lang ang habol ko dyan, ay pwede ko yung pakainin, pero hindi talaga. Kaya kahit mataas yung aming honey, ang importante noon, ito naman ay talagang galing sa nektar. Wala po akong itinatagong sekreto diyan. Para sa kanya po ang bubuyog, ito ay hindi kompetensya. Kung hindi ito ay, ang bawat beekeeper ay kinakailangan nagtutulungan. Walang itatagong sekreto para ito ay dumami or pangalagaan ng tama. Dahil yan ay hindi kalaban. Bakit? Halimbawa, dumami dito ang nag-aalaga ng laywan. Dadami yan sa gubat, maraming makikinabang. Dahil ang totoo naman yan, minsan hindi naman natin kayang, halimbawa ito, naggawa ng ilang queen, ang iba naman yan talaga nakakatakas. Hindi lahat yan ay naikok ako. Pupunta yan sa gubat. Di pwede naman yung ibang mga hunter, pwede naman nilang kunin, pwede natin ibalik sa box. Kailangang alagang-alaga ang kuwan at bantay. Oo po, pagka yung panahon Colony. ng swarm. Yan naman kagaya nga na rin, alam mo na yun, may may drone na rin, may posibilidad na bandarian ay mag-swarm na. Ang December nga mayroong nag-swarm na Handa na yun ng tag-init. Ang December, yan, nag-swarm na yan. Enero, ganyan. Pagdating ng honey season, yun, hindi na naman yun uli. May panahon yan ng paghati.
Kailangan pala bandang December ay talagang Naka-prepare ang kahon nyo talaga. may mga paglalagyan na. Oo. Yun ang ano. Kaya nga ako nagsisimula na ulit akong maggawa ng box. Abangan sa susunod na episode si Pastor Mel. Na-sting siya malapit sa mata habang nagsishare ng mga techniques kung paano aalagaan ang Apis cerana, ang native na bubuyog na kung tawagin natin ay laywan. See you next time!